Buhay, kung bago ka sa page natin at ngayon mo lang ako nakita sa feed mo, click like and follow para naman may guide ka sa government. Kung dati ka pa naka-follow, for sure napanood mo yung video natin sa pag-fill out ng Civil Service Form number 212 or kilala din bilang PDS or Personal Data Sheet. At sa video na yon ay ang nagamit natin ay Civil Service Form number 212 series of 2017. Which means old version po yung ating nagamit. Kaya ngayon, ang gagamitin natin yung revised 2025. Para malaman natin kung bago nga ba ang PDS na gamit natin ay i-check po natin kung ang nakalagay ay revised 2017 or revised 2025. Ang PDS ay ginagamit na katulad ng nakasanayan nating bio, data, or resume, pero ang PDS ay usually ginagamit natin yan sa government service. Reminder lang na kapag gagawa tayo ng personal data sheet, kailangan po nating i-attach yung work experience sheet. Dapat naka-attach po yan. Sa ibang video, pag-uusapan natin ano nga ba ang work experience sheet. But for now, magfo-focus tayo sa PDS or personal data sheet. Bago tayo mag-fill out ng ating personal data sheet, i-remind din natin yung mga first time na gagamit nito na maglagay po tayo ng information na totoo. Kasi po, may warning po dyan, any misrepresentation made in the personal data sheet and the work experience sheet shall cause the filing of administrative or criminal cases against the person concerned. So wag po kayo maglalagay dyan ng mga peking detalye na pwede pong mag-cause ng confusion sa inyong mga admin staff. Meron pong 4 na pages or sheets ang ating PDS. Sa C1 po muna tayo. Sa C2 po, dyan nyo po ilalagay yung inyong mga civil service eligibility kung board passer ka ba, or CSC, yung mga exemptions katulad na lang ng mga RAs. Kung may work experience po kayo, yan, ilalagay nyo po dito. Kaiba po dun sa revised 2017, dito po sa 2025, wala na po siyang hinihinging salary. Yung 2017 po kasi, meron siyang hinihinging salary. So, dapat i-indicate mo doon kung magkano yung sinasahod mo. Ang hinihingi niya salary ay para sa public or private companies na napagtrabahuan po ninyo. What if hindi nyo na po matandaan? So, mas maganda po itong Civil Service Form na revised 2025 dahil hindi nyo na po hinihingi yon. Tapos punta tayo kay C3 or page 3, yung mga voluntary work or involvement po ninyo in civic, non-government, or people or voluntary organizations. Tandaan nyo din po na kapag maglalagay po tayo ng date sa buong PDS po natin, mauuna ang day. Say for example, January 1. So, ang gagamitin po natin ay 01, 02 hanggang 09. Tapos, month, year. Sa year po ay 4 digits po yan. So, kung 2001, 2002, ilalagay nyo po yan ng buo. Sa C3 nyo din po ilalagay yung inyong mga learning and development or L&D interventions, training programs attended, katulad ng National Certificate or NC2 mula sa TESDA, mga school-based trainings, mga division-based trainings po natin kung nasa DepEd po kayo. And then, pwede nyo din pong ilagay dyan yung mga related or relevant trainings na under po sa field po ninyo. Be it seminar, be it webinar. And then punta po tayo kay C4. Sa C4 naman po, tungkol lang po siya sa mga background po ninyo. Kung may kamag-anak daw po ba kayo sa gobyerno, kung napatunayan na guilty po kayo sa isang admin offense or admin case. And then, dito po, meron po kayong kailangan i-tick na yes kasi may tinitik lang po kayo na box dito. Yes or no. Kung yes, magbigay ka ng detalye. Explain mo lang naman. Wala namang masamang mag-yes dyan. So, i-check nyo lang po yung yes kung applicable po yung mga tanong sa yes or no base po sa inyo. Meron din po dyan na tanong kung person with disability po kayo, solo parent daw po ba kayo. You just have to say yes. Lalo na kung meron po kayong ID, meron po tayong PWD ID, mga ganon. You just have to indicate the numbers. And then, yung kailangan nyo pong i-yes dito, may tanong po dito sa number 37. Sabi niya ganon, have you ever been separated from the service in any of the following modes? Resignation, retirement,
drop from the roles, dismissal, termination, end of term, finish contract, or phase out. Say for example, dati po kayong BPO, assuming na nag-call center po kayo. And then, pumasok na po kayo sa gobyerno kasi nakapasa na kayo sa board exam, sa civil service. Pwede nyo pong i-click yung yes. And then, if yes, give details. Isulat nyo lang po, resignation. Lilitaw naman po kasi yan sa inyong work experience, kung kailan po kayo nag-resign at kung kailan kayo nakapasok sa gobyerno. Dahil kulang po yung time natin para mapakita yung fill out natin, abangan nyo po yung part 2 na ipopost ko din po agad sa paggawa ng PDS or pag-fill out ng ating personal data sheet.